Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Humihingi po ako ng paumanhin, medyo na-late po tayo ng atin pong pagbubukas sa live broadcast. Bunga po ng technical difficulties. Alam niyo po, pag malamig ang panahon, even the internet are not functioning properly. So magandang umaga po sa inyong lahat. Ang biyaya ng Panginoon ang sumainyo at ang kanyang kapayapaan, mga biyaya, ang patuloy na sumagana. Kung kami naman po ang inyong tatanungin sa awa at biyaya ng Panginoon, nasa mabuti naman po kaming kalagayan. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga ay akin pong pinamagatan na Beware of Spiritual Scammers. Ang talata po natin na ating pagbubulayan, tatalakayin ay hango po sa 1 John chapter 4, verses 1 to 6. 6 na talata na atin pong iimbestigahan. Tingnan po natin kung ano ang sinasabi ng mga talatang ito. 1 John 4, 1 to 6. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. They are from the world and therefore speaks from the viewpoint of the world, and the world listens to them. We are from God, and whoever knows God listens to us, but whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa umaga pong ito'y ating pagbubulayan. Mga minamahal na mga kapatid, napakarami pong scam. Ano po? Ang title po natin Beware of Spiritual Scammers. Araw-araw makakabalita kayo ng mga nabibiktima ng mga scams. At iba-iba pong klase ang mga scams na ating nababalitaan. And to name a few, ano po, sabi nga, scams are everywhere. Meron po akong nababalitaan, yung tawag ay love scam. Yan po yung mga gagawin kang mapaibig, akala mo'y totoong nagmamahal sa'yo, pero ang totoo pala ay isang scam. Marami po ito dun sa mga long distance relationship, mga nakikipag-chat, nakikipag-ugnayan sa mga sinuman sa malayong lugar, at nadadaya po sila. Meron po akong isang kakilala dito po sa Manitoba, na kung saan yung babae ay nagawa na makipag-divorce doon sa kanyang asawang lalaki at napaniwala siya ng isang foreigner at akala ay mahal siya. They have been chatting for more than 2 years na hindi niya nakikita kahit minsan. Can you imagine? Pwede pala yun, no? Napaniwala ka, araw-araw kausap mo, maybe they are talking sweet talks or kung ano man, hindi ko alam. Kung sa loob ng 2 taon, napaniwala siya na pupunta dito sa Canada yung lalaki, they will start a new life, magtatayo ng negosyo kasi negosyante daw yung lalaki, to the point na para makarating dito, padala ng pera, more than $300,000 na ipadala ng babae doon sa kanyang lover kuno. Recently na lang, nalaman ng asawang lalaki na wala na pala silang pera. At doon na nga po nagsimula yung i-divorce siya ng kanyang asawang babae sa paniniwala na darating na yung kanyang lover from abroad, pero wala naman po pala talaga. At noong inimbestigahan na ito ng mga pulis, ang sabi na victim kayo ng love scam. Marami rin po nito na nabibiktima sa Pilipinas, napapaniwala ng isang foreigner na mahal sila, and yet pera lang, pinepera lang sila. Ganun din naman, may mga foreigner na na-scam ng mga Filipina. Sorry, no? Pero madalas ko po itong napapanood sa Rafi Tulfo na may mga Filipina na nangi-scam din ng mga foreigner. Pinaniniwala ng mahal nila, hihinga ng pera, and yet, hindi naman totoo. Bakit po
nauuso yan. Kasi po, siguro, dahil nga maraming unaware, maraming hindi alam, gullible, vulnerable, nalulungkot, kaya nahuhulog doon sa ganitong klase ng mga scam. Meron din naman tinatawag na investment scam. Minsan nagagamit yan yung mga sikat na tao, yung mga influencer. Sila yung ginagamit para makapang-scam. Yan yung mga pangako ng malaking tubo. Natutubo ka ng 40%. Minsan, can you imagine 50%? Saan ka nakakita ng isang kumpanya na kapag nag-invest ka, ang return of your investment 50 or 40%? Wala pong ganon. Yung bangko, legitimate nga yung bangko. Ang offer ng bangko ngayon, sa 1 year na walang galawan yung pera mo, dito po sa Manitoba, 4 point something lang. They are giving 4.9, no? Something like that. Per annum yun. Can you imagine yung pera mo kung meron kang 10,000, magkano lang kikitain sa loob ng isang taon? 4%. So, pakaliit, ni po ba? So, ganun po ang scam. Pangako ng malaking tubo, pangako ng malaking pakinabang, at kaya po maraming naloloko. Yung mga sinasabing budol-budol, scam din yon. At ang mga nabubudol, aminin nyo man o hindi, kaya kayo nabudol, hindi po kayo na-hypnotismo. There's no such thing. Ano po yun? Alibay na lang yun ng na-scam. Hindi ko alam bakit ako sumunod Na-scam ka kasi naghangad ka. And most of the time, papakitaan ka ng maraming pera, sasabihin, hawakan mo ito, ipagkatiwala ko to sa'yo, pero ibigay mo muna sa akin yung relo mo, o kaya kung ano-ano man, dahil naghangad ka na meron ka namang hawak na pera, kung hindi man siya bumalik, may hawak ka, because of that, na-scam ka, or budol-budol ang tawag doon. Merong paghahangad, kaya tayo nahuhulog sa scam. O yung iba, madalas, nadadaya ka kasi that is the intention of the scam. Meron ding buying and selling scam. Yan yung mga nagbebenta ng hindi naman totoo, hindi legit, mga fake. Bebentahan ka ng ano tawag doon? Akala mo ginto, pero hindi naman pala ginto. Marami po niyan. Maging yung Amazon na legit na kumpanya, no? Ewan ko, kahit naririnig to ng Amazon, kasi ako madalas mabudol din sa Amazon Bumili po ako ng isang, ano ba tawag doon? Yung pampantay ng denture. Ano po, alam nyo, may problema ako sa ngipin ko ano po. Meron pong nakita ako sa Amazon, na kapag isinuot mo, ang ganda, pantay na pantay. Pag nagsalita ka, hindi halata. Yun ang promotion nila. Naku, nung dineliver na po sa akin, gano'n lang kalaki, Nandito na sa harapan. So, mura lang naman $3 sa hulang yata yun So, yun po, na-scam ako. Pero $3. So, ganun po, marami pong ganyan. At yung common ngayon, sa internet, ay yung tinatawag na phishing scam. Ito yung papadalan ka ng information at kung ano-ano pa, sasabihin na nanalo ka sa loto, di ka naman nataya sa loto, o nanalo ka sa isang raffle na wala ka namang raffle ticket. Tapos may mga letter na sasabihin, ikaw ay pinamamanahan ko ng ganito, puntahan mo lang itong link na to. O kaya naman yung sasabihin, siya ay may malaking pera na nakadeposito sa bangkong ganon, hindi niya makukuha, kailangan niya ng representative, ire-represent mo siya, at bibigyan kanya ng ganitong kalahating amount, ganyan, at ibigay mo lang yung information mo. So, ganon. O kaya naman, tatawag sa'yo, sasabihin yung mga scammers na nasa internet, sabihin siya immigration, o kaya sa CRA, yung Canadian Revenue, sasabihin sa'yo, may utang ka, maghulog ka sa ganito, bayaran mo sila ng gift card. Saan ka naman nakakita ng CRA, yung Canada Revenue Agency? Maniningil sa'yo, babayad mo gift card na po. Pero marami pa rin nahuhulog sa ganong klase ng mga scams. So, marami pa may mga Ponzi scams at kung ano-ano pa, ang dami po niyan. Pero alam niyo po mga kapatid, kung marami pong mga scams na ganyan at napakaraming nadadaya, wag po nating aalisin yung katotohanan na kapag merong real, merong totoo, merong pong mangungop yan ito. At merong mandadaya. Kaya maging sa relihiyon, maging sa espiritual, aminin man natin o hindi, napakaraming mga pastor na scammer. Napakaraming relihiyon na ang layunin ay mang-scam. Gagamitin ang mga talata ng Biblia, gagamitin ang relihiyon, gagawin ang lahat para ikaw ay maengganyo.
para ikaw ay mapapasok sa kanilang grupo. Ganyan-ganyan ang pyramiding scam eh. No, papangakuan ka. No, kaya nga, ang ginawa ng G12, pyramiding scam yun eh. Yung G12 po ay scam ng relihiyon at spiritual scam yun. Ang nakikinabang lang doon yung mga nasa ibabaw, yung mga alipores ni Uriel Balano, yung kanyang G12. At yung kanyang G12, yun po yung mga milyonaryo na ngayon. Pero yung mga pastor na nasa ilalim, hanggang ngayon, nga. No po? At yun lang po mga nasa ibabaw kasi sila ang may pakinabang. Lahat ng mga bayad sa mga ticket na pwersahang ibinebenta, saan ba napupunta yon? Napupunta lang yon doon sa mga nasa ibabaw. Kaya yun po ay pyramiding scam. At scam ng relihiyon. Kaya mag-ingat kayo yung mga pastor na talaga namang napakaraming salapi na wala namang ginawa kundi magsermon lang na magsermon. Saan nila kinukuha yon? Hindi po ba? Pera nyo yon. At yung pera nyo yon, nasa halip na gamitin talaga sa mga gawain ng pagmimisyon, pangangaral ng ebanghelyo, ay hindi. Naandun lang yon sa mga scammer na pastor. At napakarami po nito. Ang tanong, ako lang ba ang may opinyong ganito? Ako lang ba ang nagsasabi ng ganito? Mga kapatid, tandaan nyo po, noon pa man, meron na ring mga scammers na ginagamit ang relihiyon. There are cults in the world, not only today but then. There is truth and there is falsehood. There is right and there is wrong. So, hindi ba ho tayo natutuwa na ang Biblia hindi naman nakalimot na magpaalala dito? Po, ang Biblia po ay hindi nakalimot na bigyan tayo ng babala. Nakakalungkot lang na ito yung mga talata na iniiwasang makita ng mga kaanib ng mga scammers. Dahil pag nakita ng totoong Kristiyano o ng isang tao ang mga talatang ito, ay lalayasan sila at mabibisto ang kanilang mga kabulaanan. So, ang Biblia po hindi naman nagwalang bahala tungkol dito. Kaya panahon pa ho ng mga alagad, may mga written warnings na po. At ang 1 John chapter 4, 1-6 is one warning o verses that warns believers na darating tong mga panahong ito. So, let us go through the diagnostics of the verse in 1 John chapter 4, 1-6. At tingnan natin ang mga punto. May mga punto po na gusto kong makita. This is how we study the scripture. Talagang in-expository po natin. Iniisa-isa natin yung mga talata ayon sa konteksto nito. At ano po ba ang sinasabi ng Biblia? 1 John 4, 1-6. Una pong punto na dapat nating makita ay mag-imbestiga. Investigate. That is what the Bible is telling us. That is what 1 John 4, 1-6 is saying. Verse 1. Ano po ang sabi diyan? Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. Napakagandang paalala. Ang kinakausap po rito ay kaibigan. Ang kinakausap po rito ay natatangi na malapit sa kanyang buhay. Kung hindi mo kaibigan, kung kaaway mo, huwag mo nang pakialaman yan. Pero ang pinapaalalahanan dito sa mga sulat na ito ay yung kabilang sa pananampalataya. Kasi maging yung mga kabilang sa pananampalataya ay may tendency na mahadaya at maloko. Maskam. Sino po ba nadaya ng G12? Naku po, ang nadali po niyan G12, puro mga evangelical. Mga pastor. Ang unang-una pong nadaya ni Uriel Balano, mga pastor. Hindi ka nga maniniwala, even the fundamental Baptist, na talaga namang sarado po yun sa pangangalaga ng kanilang doktrina, natangay din ng G12. Bakit? Kasi pangako ng pagkakaroon ng pera, paglago ng ministeryo, pag-asenso ng pastor. Sinong hindi maiengganyo? At aminin man natin na hindi, ang mga natangay dito, yung mga pastor na materyoso. Yung mga pastor na gustong kumapal ang bulsa dahil ganun po ang pangako ng mga G12 pastors, specifically yung si Bishop Uriel Balano. Sasagasaan nga raw po niya
ang mga pastor na after 10 years hindi pa rin umaasenso Dahil yun ang kanilang mga ipinopromote na after 10 years, sasawa na raw yung kamay niya, kapapatong ng kamay ng BMW, ng Mercedes-Benz, at kung ano-ano pa. Sa bibig nila nang gagaling yan, mga kapatid. At yan po, mga kapatid, ang nais ipaalala sa atin ni Juan. Na, mga kapatid, huwag ninyong paniwalaan ng lahat ng espiritu. At ang sabi, mag-imbestiga kayo. This is one problem of many believers nowadays. Tanggap na lang ng tanggap. Basta narinig na medyo Christian, tanggap. Medyo magandang magsalita, tanggap. Hindi na iniimbestigahan. So, anong ating gagawin ngayon? Alam niyo po dito sa word na ito, skepticism is encouraged. Hindi masamang maging skeptics. Di ba? Minsan nakala natin yung skepticism may negative. No. At this point, sa mga talatang ito, John encourages spiritual skepticism. Anong ibig sabihin nun? Yung bang magsuri tayo, hindi basta tanggap lang ng tanggap. Hindi basta sinabi ng pastor kain. Hindi basta sinabi sa pulpito totoo. Imbestigahan mo. Dahil maaaring ang number one manloloko sa'yo ay yung nirespeto mong pastor. At ito po ang katotohanan. Bakit maraming mga kabataan ang napagsasamantalahan ng mga leader ng relihiyon? Mga pastor na nakakabuntis ng minor de edad. Mga affairs na nabubuo sa likod ng mga kumbento at ng mga parsonage. Bakit? Kasi sila yung nasa otoridad, sila yung may kapangyarihang magsalita at ang akala lahat ng sasabihin nila tama. Pero hindi ganoon. Ang sabi po ni Juan, dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit. No? Importante ito. Tinawag po ni John na dear friends because his readers are close to his heart and are close with one another. So anong utos? The command in this verse is to not believe every spirit. At ito po, mga kapatid, is in the present tense. Hindi po yan past tense. It is in the present tense. Test the spirits. So it literally means stop believing every spirit, which indicates that they were too gullible. People are too accepting of any teaching that came their way. Kaya mga kapatid, sino madadaya nito? Most of the time, yung mga hindi nagsusuri. Sino madadaya? Yung mga hindi babad sa sinasabi ng banal na kasulatan. At madalas, silang mga hindi nag-aral ng doktrina at theology ang tatangayin ng mga pangako ng mga spiritual scammers na ito. Amen? Mga kapatid, ba't ka nasa pananampalataya mo ngayon? Ba't ka nandiyan sa church na yan? Kung nandiyan ka sa church na yan dahil nainganyo ka lang ng emotional appeal, nainganyo ka lang dyan dahil yung pastor ay mahusay magsalita, nakakaawa ka. Dapat nandiyan ka sa pananampalataya dahil naiintindihan mo kung anong pananampalataya, naiintindihan mo kung anong mga turo, at dahil doon, dadaling ka sa paglago at matututunan mo kung anong mali at kung ano ang hindi tama. Amen? So, ano pong pananaw natin dito? It is very important to have a healthy skepticism or skepticism when it comes to spiritual claims. Hindi masamang maging skeptic sa spirituality sapagkat napakaraming ang mandaraya ngayon. Huwag nyo agad tanggapin, huwag nyo agad paniwalaan. Ano sabi ng Proverbs chapter 14 verse 15? Sabi ng matalinong taong si Solomon, a simple man believes anything, but a prudent man gives thoughts to his steps. Yung tao na simple, paniniwalaan niya agad lahat. At pag pinaniwalaan mo lahat, malaki tendency mapahama ka. Pero yung taong mapanuri, sinusuri niya ang kanyang mga lakad. Hindi niya agad pinaniniwalaan ng lahat. No? Kaya, maging mapag-iingat. Ito po, false teachers don't walk around with name tags na nagsasabing, hi, I'm a false prophet.
Hello, I'm a scammers. Walang ganon. Our culture tells us to believe what feels good or what sounds good. At ito ang nagpapahamak sa marami. So, ano sabi ng Bible? The word test refers to examining, probing, and scrutinizing in order to see if something is genuine. Amen? It was used to examining metals to see if they are the real deal. Kahapon ba o I think it was yesterday, no po? Papasok po ako sa 7-Eleven po. Pagbaba ko po na sasakyan, pagbaba ko po, nakakita na ako sa yellow, sa ice, sa snow, no po? Nang kumikinang. Nadampot ko po ito, no po? Necklace. Tingin po ako, tingin. Wala naman tao, no po? Ngayon, pagdating ko po doon sa loob ng 7-Eleven, gusto kong iwanan sana, no po? Pero sabi ko, baka naman hindi nila isole. So, ang ginawa ko, binulsa ko. No po? Binulsa ko yung necklace. Sabi ko, ganda. Sabi ko, alam niyo po, yung aking cellphone, itong cellphone na to, magnetize po ito May magnet yan dito. Yan. Yan. So, ang purpose po niyan, yan, dumidikit, di po ba? Yan, magnet. Pansara. Yan. Ngayon, inilagay ko sa bulsa ko yung necklace kasama po nung cellphone. Ngayon, nung ako po yung magbabayad na doon sa 7-Eleven, meron po akong app ng 7-Eleven. At yun po ay ini-scan para makakuha mo yung points ng kung ano man yung binili mo sa 7-Eleven. Pag angat ko po ng cellphone ko, tangay-tangay yung necklace, nakadikit doon sa magnet. So, alam po na yung necklace ay hindi gold. Pero mukha siyang gold, no po? Nasaan ko ba nailagay? O saan na ipatapon, no? Pag punta ko po kay Missy, sinundo ko po siya, sabi ko kay Dang, alam mo, nakapulta ko ng ginto, no? Sabi, asan? Ayan, no? Pinakita ko sa kanya. O nga, no? Pero sabi ni Dang, hindi yan ginto, iba kulay eh. Sabi niya, alam ko na naman na hindi ginto. Sabi ko, ibigay mo kay Red. Sabi, si Ruben po, mahilig yung anak ko sa alahas no? Sabi ko, bigay mo sa kanya. Sabihin mo, gift ko sa kanya. Kaso, ang tagal dumating ni Ruben, ang unang dumating yung bunso. Yun po, napaka-gullible ng bunso namin. Ang dali maniwala. No? Sabi ko, Ru, I have a gift for you. Sabi, what? Sabi niya, di binigay ko sa kanya. Oh, thank you, Tay. May kiss-kiss pa. Akala niya totoo. Pero it is, kumbaga, metal. Na po, peke. Alam niyo mga kapatid, narinig niyo na ba yung phrase na false gold? O yung tinatawag na pyrite o pyrite? Ito pong pyrite ay kamukha siya ng gold, no? Itsurang gold, pero hindi siya ginto. Ang tawag nga sa kanya ay false gold. Kaya marami pong ganito, yung mga miners, alam po nila na maraming naloloko na nag-aakalang they found gold, pero pyrite pala yon. Ano po? At ito po ay mukhang ginto, pero hindi siya ginto. Hindi lahat ng kumikinang. Sabi nga ni Shakespeare, si Shakespeare po yata may sabi nun. Sabi po niya, all that glitters is not gold. So, kaya mag-ingat tayo. Hindi lahat ng kumikinang, hindi lahat ng may pangakong maganda, hindi lahat ng nangangako ng mabuti ay mabuti nga. Tandaan po ninyo, there's a lot of stuff that glitters in the name of spirituality. Almost everything connected with God and truth has a counterpart in various forms of evil. Noon at magpahanggang ngayon. Di niyo po ba alam yung Trinity ay kinopya ng demonyo? Even the devil copied the Trinity. Kaya nga yung demonyo may Trinity rin eh. The Antichrist and the false prophet and the devil. Tama po? So kinokopya rin po nila yan. May yung wheat counterfeited by the tares. In contrast to angels, there are demons. Yung miracle ni Moses imitated by the Egyptian magicians. In the book of Acts, Philip's miraculous signs were copied by Simon the sorcerer. Kita niyo po, lahat ng mga bagay na mabuti at ginagawa ng Diyos will be counterfeited by the scammers.
Ito ang dahilan kung bakit yung mga $100 bills na kokopya. Yung pera na pepeke. And did you know that every single New Testament writer warns against false teachers and false prophets? From Matthew, Mark, Luke, John, they kept giving warning for the people of scammers and false teachers. Si Paul ang napakadami na isinulat tungkol sa mga bagay na ito. And Jesus Himself, ang Panginoong Jesucristo, hindi po nagwalang bahala ang Panginoon dito. Sabi niya sa Matthew 24, "Watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many." Eh di ba napaka-ironic na mga taong nagdedeklarang nagsasabing sila ay Kristo, pero pinupuri pa ng tao, sinasamba ng tao, sinasamahan ng tao, sinusuportahan ng tao, napakalaking relihiyon ngayon. At hindi nila magawang iwanan ang panlulokong ginagawa. Can you imagine si Kibuloy ideklara sa buong mundo na siya ang Kristo? Na para ka makapunta sa langit, sa kanya ka dadaan? Eh di ba yan na po yung katuparan na sinasabi ni Jesus? Many will come. Isa si Kibuloy dyan na nagkiklaim na siya yung Christ. Pero gaano karaming nakikibuloy na hindi mo kayang tanggalin? At nandun nananatili. Mamaya, babalikan natin yung talata. Kasi nasa Bible naman yan. Ang linaw-linaw naman ang sinasabi ng 1 John chapter 4. Ano po? Na talagang hindi nila paniniwalaan ang turo ng mga apostol at ang paniniwalaan nila ay ang turo ng mundo. Amen? Kaya sabi ni John, "Dear friends, it behooves us as believers to examine these extravagant claims because not everything you read, not everything you see, not everything you hear is from God. And the reason we are to test the truth is because it's not always obvious." Buti pa nga si Kibuloy talagang ipinangalandakan na siya yung Kristo. Pero ang daming nagtatago sa relihiyon, nagtatago doon sa pagiging Christian, pero scammer din katulad ni Kibuloy. Hindi lang ganun ka-obvious. Ano po sabi ng 2 Corinthians 11:14? "And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light." Kaya, we are to stop trusting everything and start testing. Huwag tayong galibol. Hindi palibasa may sinabing ganito. Alam niyo po ba mga kapatid, ang Pilipinas hindi naman po charismatic in nature. Kailan na lang naglitawan yung mga charismatic na yan? Kailan na lang naglitawan yung mga Pentecostals na yan? Napaka mapagsuri ng Filipino before. Ang pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas ay masyadong sagrado at konserbatibo. Wala kang makitang naglulundagan, nagpapagulong-gulong ng mga dekada 70. Lalo na po mga kapatid, nung mga dekada 30. May mga simbahan, yung pinanggalingan naming pananampalataya, 1932 Nung mga panahon na yun, wala nun Ang tindi po ng paninindigan ng simbahang ito nung 1932 Sa doktrina nakalagay, itinatakwil namin ang mga turo ng mga Pelagians. Simula po nung pumasok na yung mga Pentecostal, sina Morris Cirulo, sina Billy Graham, nakapasok na po yung sina Kenneth Copeland sa Philippines. Dumami ng dumami ang NASCAM. Dumami ng dumami na paniwala ng mga pastor na ito. At ang mga health and wealth movement, yung mga nagtuturo ng prosperity preaching, hindi naman po sa Diyos yan Turo nga ng demonyo yan Yan po ang inaalok ni Satanas kay Jesus. Na kung luluhod ka lang sa akin, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanang ito. Kaya ang relihiyon na nagpo-promote ng health, ng wealth, at ng prosperity, kay Satanas yan. You are to stop trusting and start testing.
Tingnan nyo ang aral. Ang turo. Huwag po kayong magpadaya. Maging katulad daw tayo ng mga Bereans. Ano ba yung Bereans? Acts chapter 17 verse 11. Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica. Parehong Christian group yan. Parehong church yan. Yung Thessalonians at yung taga-Bereans. Pero anong sabi? Mas noble yung Bereans kasi hindi sila tanggap ng tanggap agad. For they received the message with great eagerness and sabik sila sa Ebanghelyo, sabik sila sa pangangaral, sabik sila sa mga turo, pero ano sabi? In-examine nila ang turo. And examine the scripture every day to see if what Paul said was true. Dapat ganun. Minsan mag-iimbita pa mag-iimbita pa ng mga pastor. Hindi mo nga alam kung sino yung pastor na iimbitahan mo. Anniversary. No? May pastor na ganito. Palibasa, malaki yung simbahan, sikat yung simbahan, malago yung simbahan. Iimbitahan mo. Pero ang mga turo ay mapaminsalang turo. Kaya ano sabi? Let us go back to 1 John 4:1. Look at that. Sabi po ni John dyan, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. Mga kapatid, ang false prophet maaaring katabi lang ng simbahan mo. Ang false prophet maaaring yung isa sa pinakamalaking church ngayon globally. Ang false prophet maaaring yung mga simbahang akala natin ay mega churches. They are in the world. At sila ang namamayagpag ngayon. Sila, yung pagpumasok ka, importante ang emosyon. Importante ang damdamin. It's all about you. Kapag ang church is all about you, iyan po ang inialok ni Satanas kay Jesus. At iyan ay tinanggihang lahat ni Jesus. Because faith is not all about us. It is all about Him. At yun po yung second points ng ating pag-aaral. We need to investigate what? How is the Savior viewed? Paano ba tinitingnan ng mga pastor na ito? Paano itinuturo ng mga pastor na ito si Jesus? Doon mo malalaman ang scam. In examining the teaching, make sure that Christ is the key. 1 John 4:2 and 3. Tuloy natin ang basa. Ang sabi diyan, this is how you can recognize the Spirit of God. So, hindi po sinabi rito sa unang bahagi na you will recognize the false. Kundi ang sabi ni John dito, this is how you will recognize the Spirit of God. Because the Spirit of God, meron pong karakteristik. Meron pong palatandaan. Meron pong malinaw na determining factor. May distinctiveness. Ano daw yon? Every spirit, hear me, every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Ano po ito? Ito yung reincarnation. Or incarnation, yung pagiging, yung virgin birth. No? Yung pagiging isinilang ng Mesiyas. Yung nag-acknowledge na si Jesus na isinilang ng tao, no po, at dumating sa sanlibutan, ang verbo na nagkatawang tao ay isa sa palatandaan ng tamang espiritu. But those who deny, no po, the birth of Christ, every spirit that does not acknowledge this is not from God. At kanino daw spirit yun? That is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming, and even now is already in the world. So in examining the teaching,
make sure that Christ is the key. Si Kristo yung susi. Si Kristo yung sentro ng pangangaral. If a group doesn't get their teaching about Jesus, nothing else will be right either. Ulitin ko, if a group doesn't get their teaching about Jesus right, nothing else will be right either. Sa madaling sabi, pag mali ang turo tungkol kay Christ, mali na yan lahat. Now, anong mga palatandaan niyang mga churches na yan? Ano po sabi ng 1 John chapter 4 verse 1? Ano po? Ano po ang sabi? They are in the world. At marami na sila in the world. The word acknowledge is actually the word confess, which has to do with commitment that leads to genuine confession. It literally means to say the same word or to say the same thing that God says about something. So, in John chapter 1 verse 1, tingnan po natin ang sabi ng talata. Dito po ipinakilala ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, in the beginning was the Word, si Jesus yan. And the Word was with God, si Jesus yan. And the Word was God, si Jesus yan. John 1:1. At ang sabi, He was with God in the beginning. Through Him all things were made, without Him nothing was made that has been made. Si Jesus yan. In Him was life, and that life was the light of mankind, of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Si Jesus yan. Sa verse 6, may binanggit na ibang tao. There was a man sent from God whose name was John. Si John na yan. He came as a witness to testify concerning the light. The light, si Jesus yan. So that through him all might believe. He himself was not the light. Si John yan. He came only as a witness to the light. Si Jesus yon. The true light that gives light to everyone was coming into the world. Si Jesus yan. And verse 10, He was in the world. Si Jesus yan. And through the world was made through Him, and the world did not recognize Him. Si Jesus yan. Verse 11, He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Yet to all who did receive Him, tayo yon. To those who believe in His name, tayo yon. He gave the right to become children of God. Tayo yon. Children born not of natural descent. Hindi po natural descent. Hindi tayo naging anak ng Diyos dahil pinanganak tayong anak ng Diyos. Nor human decision or husband's will, but born of God. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory and the glory of the one, the only Son who came from the Father, full of grace and truth. Ito po ang ating Panginoong Hesukristo. Naparito siya, galing sa Ama, ipinanganak ng Birhen Maria, pero before that, siya ay nandun na. Siya ang salita, ang berbo'y sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. So, ang Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, ay nanahan sa atin. Ngayon, sino mang hindi tumatanggap dito, ang sabi ng 1 John chapter 4 ay mga antikristo. Sino ang kilala niyong malaking relihiyon sa Pilipinas na hindi naniniwala na si Kristo ay ang berbong nagkatawang Diyos? Sasabihin ko sa inyo, hindi po ako natatakot. Yung mga iglesia ni Manalo, sila po ay antikristo, hindi ako ang may sabi, kundi si John. Because they denied that Jesus is God manifested in human form. Ito po yung iba't ibang relihiyon na ang tawag sa atin noon pa man ay mga kulto. No? Sabi ng 2 John chapter 7, I say this because many deceivers who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh have gone out into the world. Any such person is the deceiver and the antichrist. Ayan. Hindi naman po ako may sabi. No? At inaamin naman po ng mga iglesia ni Kristo yon na hindi talaga Diyos si Kristo.
At hindi siya galing sa Diyos. At ito po ang sabi ni John, I say this because many deceivers, ano tawag sa kanila? Deceivers, mapandaya. Napakaraming nadadaya, milyon ang nadadaya. Na who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh. Jesus Christ, the Alpha and the Omega, the Word that with God, and the Word that is God, came to the world. And those who do not acknowledge that is a deceiver and an antichrist. Amen? Now, the Mormons. The Mormons talk about Jesus, but to them, Jesus is the half-brother of Lucifer and a created being. Can you imagine how heretic is that? Alam nyo ba yun? Kaya pag may kumakatok sa inyo, magagandang lalaki, magaganda bihis, kakatok sa bahay nyo, iaalok kunwari si Kristo, magsuri naman kayo. Palibasa, nag-i-English at magagandang lalaki, patutuloy nyo, kalaunan, tutulungan kayo ng konting bagay na material, madadala na kayo sa kanilang pananampalataya. Ganyan yung mga yan eh. Pero alam nyo pa ang teaching nila about Christ, yun ang napakahalaga. Si Jesus, kapatid, half-brother ni Lucifer. At si Lucifer, katulad ni Jesus, ay created being. Pagkatapos may mga heretical teaching pa yan, na si Adan, ang unang espiritu na binigyan ng, si Adan yung unang katawan na binigyan ng espiritu. Kasi sa langit, maraming mga espiritu na kailangan magkaroon ng katawan dito sa lupa, kaya ina-encourage sila mag-anak, mag-asawa ng marami, 300 hanggang 400 yung asawa ng mga fundamental Mormons. Dahil kailangan gumawa ng katawan dito para may pagsidlan yung mga espiritu sa langit. Nasaan yun? Anong basihan nun? Gawa lang nila yon para makapang-scam. Pero ang lupit, hanggang ngayon, napakarami nang naiengganyo ng pananampalatayang kultong yan. Jehovah's Witnesses, pare-parehas yan, tumutok-tok sa mga pintuan. No, hindi sila Euroclean, they will knock on your door, hindi. No, kundi mga scammers. Jehovah's Witnesses believe that Jesus was Michael the Archangel who became a man. And after the resurrection, Jesus was just a spirit, not a real physical person. Muslims, they believe that Jesus was a prophet, not God. Christian Science, o yung mga Scientologists, teaches that Jesus was a man in tune with divine consciousness. The Baha'i faith, yung Baha'i, no? Yung mga Hindu belief, they believe that Jesus is only one of the 9 great world manifestation and is not the unique path of salvation. Si Jesus ay isa lang sa daan, pero lahat ay daan. Kinikilala nilang lahat ay pwedeng maging daan sa kaligtasan. Unitarian believe that Jesus was a good man who was mistakenly deified by his followers. Naniniwala yung Unitarian na si Jesus ay mabuting tao, pero napagkamalian lang na siya ay Diyos. At ginawa lang siyang Diyos ng kanyang mga tagasunod. Tandaan po ninyo mga kapatid, any systems that denigrates the deity of Christ and dishonor His humanity is not of God. They are antichrist. Amen? So listen to the words of 2 Peter, chapter 2, 1-2. Sabi po dyan ni Pedro naman, but there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord. Can you imagine? Si Eli Soriano denied that Jesus knows everything. Hindi siya naniniwala na all-knowing si Jesus. Hindi nga raw alam ni Jesus kung kailan siya babalik eh. Sabi niya. Tsaka si Jesus, hindi siya omnipotent. Hindi siya omniscient. Yung mga omni ni Christ, hindi po totoo yun sa dating daan.
They deny the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. And many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into disrepute. Mga kapatid, napakadalang na po ng mga pastor na gumagawa ng ganitong mga pagtuturo Ayaw nilang mabash, ayaw nilang magkaroon ng mga basher. Ito po ay naka-internet live. At ang aking pinapangaral dito ay yung totoo. Kung ako po ay maaakusahan at mabibilanggo sa pamamagitan nito, so be it. At least nakakulong ako sa pagsasabi ng katotohanan. Now, number 3. Let us investigate how salvation is understood. This is also very important. Ang sabi po ng verse 4 and 5, You, dear children, are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. They are from the world and therefore speak from the viewpoint of the world, and the world listens to them. Sinasabi po rito ni Juan na yung mga na-impluwensyahan talaga ng mundo, hindi naman makikinig sa atin kasi yung viewpoint ng mundo ang kanilang pakikinggan. Pero ang sabi niya, kayo ika ay mula sa Diyos. So kapag ang inyong pagiging mula sa Diyos ay bunga ng inyong sariling kakayahan, baka hindi rin kayo sa Diyos. Kasi ang pagiging nasa Diyos natin ay gawa mismo ng Diyos. 2 Corinthians chapter 6 verse 18. Ang sabi po, And I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Kaya tayo naging from God, kasi tayo'y ibinilang ng Ama sa kanyang mga anak. Paano nangyari yun? Ephesians 1:5. He predestined us for adoption through Jesus Christ according to the purpose of His will. Paano tayo naging bahagi ng anak ng Diyos? Tinalagan niya tayo sa pag-ampon. So, ibig sabihin, inampun tayo ng Diyos dahil itinalaga tayo doon sa pamamagitan ng kanyang kalooban. In the purpose of His will. John 1:12, bakit tayo napabilang? But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ang linaw po dyan Kaya tayo naging kabahagi ng pamilya ng Diyos, kaya tayo naging sons and daughters, kasi tayo nanampalataya. At yung ating pananampalataya ay hindi nangyari dahil sa kagustuhan ng blood, nor the will of the flesh, nor the will of man. Nung tumanggap ka kay Kristo, hindi dahil gusto mo, kundi ito ay sa pamamagitan ng Diyos. Ang ating konklusyon, even the faith to believe and receive Christ is a gift from God. This is not your own, not the work of the flesh, so that no one can boast. Ephesians 2:8 and 9. Ano sabi ng Romans 8:14? For all who are led by the Spirit of God are sons of God. We are led by the Spirit of God. Kung tinanggap man natin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, natanggap lang natin because we are led. Ano ibig sabihin nun? There is an alien righteousness, not common to man, an uncommon righteousness that comes from God. Tinalakay ko po ito kahapon. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of what? The spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God, fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him.
Kaya importanteng imbestigahan ang ating kaligtasan. Imbestigahan ang way of salvation. Paano ba maliligtas ang tao sa kanila? Susunod ba sa kautusan? By the effort of the flesh ba? By works ba? No, sa Muslim, kailangan kang sumunod sa lahat ng pinag-uutos. Pag hindi, walang langit. Minsan, ang turo pa nga ng Muslim extremist pag namatay ka sa jihad, at nakipagbakbakan ka, nakipagbarilan ka, doon ka namatay, sigurado langit ka. At sa langit may naghihintay sa iyong 7 birhen. Can you imagine those teachings? Kaya imbestigahan nyo ang kaligtasan. Paano maliligtas? No? Sa Iglesia ni Cristo, umanib ka sa kanila. Pag hindi ka kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi ka dadagitin. Kasi ang paniniwala nila, lilipad yung kanilang mga parang voltage 5 lang. Yung mga kapilya nila, lilipad, aangatin. Kasi para sa kanila, yung iglesia is not the people. The iglesia is the cathedral, the temple, their organization. Sa atin, ang paniniwala natin sa iglesia are the called out ones. Not the building, but the people. Yan. At pang-apat, na huling dapat imbestigahan, investigate how high are the scriptures held. Tingnan ninyo ang mga pagtuturo ng Biblia. Tingnan ninyo kung gaano nila pinapahalagahan ng Biblia. 1 John 4:6 ang sabi, we are from God, and whoever knows God listens to us. But whoever is not from God does not listen to us. And this is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. So ano sabi diyan? In order to recognize the truth from falsehood, make sure you are submitted to the scriptures. Yung mga false teachers don't have high view of the Bible, either adding additional books or by simply ignoring its clear teaching. It's one thing to appreciate the Bible, it's another thing altogether to submit to the authority of the Bible. So importante ito. We should have our spiritual radar working all the time. The Bible gets misquoted, the Bible gets ignored, the Bible gets demeaned, and sometimes people believe things about the Bible that are simply not true. Dami nga akong pinaniwalaan ng tao na wala naman sa Bible No, God help those who can help themselves. Wala sa Bible yun. For instance, did you hear what some preacher says? This is how he answered sabi po ang question, do you believe in the totality of the scripture? One preacher was asked on national TV. At ang sabi ng preacher na ito, well, in the Bible, may salita ang Diyos at may salita rin ng demonyo, kaya hindi dapat tanggapin na ang Biblia ay salita ng Diyos lahat. Can you imagine? Kasi nga, nagsalita rin daw si Satan do sa Bible, di salita raw ng demonyo yun. But hindi ganun ang ating pananaw. Lahat ng nasulat sa Biblia ay isinulat dahil iyon ay salita ng Diyos. The will of God, the purpose of God. Meron pa naniniwala, the Lord help those who help themselves. The only problem is that it is not in the Bible. Hindi po biblical yun. So, tingnan po natin ang 5 traits of false teachers. 1. They claim to have new truth. Kapag merong bagong turo na wala sa Bible, kapag may turo na sinasabing galing sa propeta na makabagong panahon, kapag may turo na sinasabing bagong revelation, false teacher yan. Kapag wala na pong bagong revelation, wala na pong extra revelation, at wala na pong propeta sa panahon natin ngayon na magsasabi ng magaganap pa ng hindi nakasulat sa Bible. Pangalawa, they twist Christian doctrines. Third, they undermine Scripture. Fourth, they promote salvation by works. And fifth, they undermine the assurance of eternal life by God's grace. Yan ang 5 palatandaan ng mga scammers. Sana magabayan kayo niyan. Pag may mga ganyang nagtuturo, layas. Kaya mga kapatid, beware, be warned. Because Christ is in believers, we must not believe everything we hear. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada.
para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone and happy weekend! See you on Sunday sa TNP Worship Service.